Ang susunod na programa ay rated SPG. Ito ay nangangailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang dahil sa mga sensitibong tema at eksena na hindi angkop sa mga bata. Mayong adlaw, Subo o Pilipinas. Ako si John Carl A. Godinez Ug ako si Trisha Ariola Tigle. o kini ang Team Money News. Para sa unang nga headline, usa ka congresswoman giakusahan sa paggamit sa calamity funds alang sa personal nga kalipay. Samtang nag-antos ang mga residente sa baha, ang giingong pondo gipaluyo sa personal nga lakaw. Ania si Gilnard Pilapil para sa dugang nga balita. Mayang buntag naata diri sa Barangay San Mateo. Tung padayon gihapon ang kasuko sa mga katawhan ni Congresswoman Lastimado apan dada siya gilihok nga mga papeles, study, work nga giingon nga narli siya sa Europe. Usa ka trabahante ang isumbong nga ang congresswoman migamit sa pundo sa katawhan alang sa iyang personal interest. Sumala sa trabahante, ang kwarta nga unta para sa mga programa o proyekto sa komunidad gigamit sa personal na mga kagustuhan sa congresswoman. Sir, ano naka-decide mga sir yung sumbong? Nasumbong ko kay nakita na ko na sayop ang gibuhat sa atong congresswoman. Ang kwarta na para sa katawhan gamit niya sa personal niya na delivery. Nakita na ko karon tagag mga bata buwang na ipaggutom, walay kapuy-an o needed ang immediate action o mga relief goods para nila. Atong paminawon ang mga reklamo sa mga tauhan nga naapektuhan sa kalamidad. Sus, kabaw ka sir, nangadlaw mo sa among aktor sir. Unya, may relief karon, may tubig. Unya, ang mga tao, ang mga tong opisyalis, asa man karon, napakalami. Ang pundos mga tao dapat dili pang Europe. Makita, Wala na kasulti. Wajib ito gana, di na ma-reveal ang amount na nilang binuhatan. awa ka ng palibot sir. Sakto din na. Wala, sakto rin na. Oto ang mga reklamo diri sa mga residente nga naapektuhan sa kalamidad. So, need gid og immediate action para madali og inabang ang mga tao dinhi. Ang plunder corruption nalapas sa tungod sa katauhan sa maayong serbisyo sa gobyerno. Tungod sa corruption, mawala ang kwarta nga para sa edukasyon, panglawas ug manpang panyalan sa mga tao. Ang nagbabatok sa corruption usag mamaagi pagpulipot sa katungod sa katauhan sa justisya o kayuhan. Ang transparency o accountability sa mga opisyal kinahanglan aron malikayan ang pag-uso sa kahob. Ang aktibong partisipasyon sa katawang makatabang sa paglipod sa kayuhan sa kasunod. Karon direview na sa ombudsman ang kaso. Dapat ang pondo para sa mga katawan dapat gyud sa katawan. Labi na ron ka nyagi na kalamidad. Nagbabalita, Gilnard Pilapil. Pag 3 pataas, mag-Bonagit Preschool 3 plus. Pag 3 pataas, mag-Bonagit Preschool 3 plus. Kaya moms, mag-3 pataas na sila. Bigyan sila ng Bonakid Preschool 3 Plus for a triple boost advantage in growth, energy, and immunity. Pag 3 pataas, mag-Bonagit Preschool 3 plus. Batang may laban. 3 pataas, mag-Bonagit Preschool 3 plus. Batang may laban. O karon atong hisgutan ng usa ka sensitibo nga isyu. Usa ka empleyado nakasinati og kapintal nga pamatasan gikan sa iyahang manager. Ania si Louis Pamador para mo balita. Mayong gabi.
Ang sinitian ni Ana nagsugod sa yano nga friendly gesture apan nagkadugay na kagrabe hangtod nahimong harassment. Matod pa sa supervisor nga gisumbungan sa biktima, adunay dili maayong binuhatan ang iyang manager. Gwapa kayo ka ba? Iyon na sir. Kining video nga ito makita kay kuha gikan sa trabaho sa biktima, diin makita kung giunsa ang yano nga dili angay nga lihok. Mahimong klaro sexual harassment. Tuman sa iyang pagreklamo, isugdan na sa kumpanya ang investigation o gi-elevate ang kaso sa HR o sa women's desk. Ibasitan sa otoridad ang mga matag empleyado nga dunay katungod sa luwas o sa limitadong trabahoan. Ug ang tanang forma sa harassment dili gyud tolirahon. Karon ato paminahon ang tingog sa mga nabiktima. Ma'am, pwede ni mo isa-isay ang imong nasinati sa inyong opisina o kanus ani nagsugod ding panghitabo. Ang suko din ang samang kung sustain ako sa aking pagtrabaho. Nga, kanya ng manager, kaya sige magpangilabot ko, ano na ko, okay ka? Kaya ako dugay, yang kumos mo ko, di na kanang, di na siya mapugnan ba, dati na kayo, di na siya comfortable. So mo, so nasumbong ko sa mga head manager. Dugay na dyan ko kabantayan ng sir. Dahil dyan yung pagtrato ng mga babae sa opisina. Sulti ko karon kay di dyan na ko makaya ang binuhatan ni sir sa mga babae sa opisina. Ang sexual harassment usa ka paglapas sa katungod sa tawo, labi na sa katungod sa dignidad. Hilwasan ug respeto walay bisan kinsay hangay pasikitan. Ay muslan o paulayaan sa kadlok. Ang biktima adunay katungod nga paminawon, nalipdan o gatagan o justisya. Ang pagpanalipod sa dignidad sa tao, responsibilidad sa tanan. Ang kahibalo o edukasyon, pahingini, makatabang sa paggong sa maayong buhat. Ang posgan nga balaod o aktibong komunidad, importante aron masigurado ang kaluwasan sa tanan. 2, 1, go! Favorite ko, coffee ko blanca. Delicious pa! Bilang yan. Bilang yan, gentle din sa tummy. Kaya bili na, coffee ko blanca. Buy one, take me. Wala mo naman. Ang atong sunod nga balita makapahadlok o makapaupay sa komunidad. Usa ka babae ang gipatay sa iyang kaugalingong silingan. Dito ang tungod sa selos o posisyon. Ani atong field reporter nga si Ara Noemi Capada alang sa dugang detalye. Ara. Mayong buntag, aniata karon diri sa Agnawi ag sungot kung asa nahitabo ang krimen. Din usa ka inosente nga dalaga ang gipatay sa usa ka lalaki. Matud pa sa suspek og sa mga silingan nga nakakita, si Laika nakitaan sa suspek nga niangkas sa motor sa usa ka lalaki nga gituuhang iyahang uyab. Ang suspek nga giila sa pangalang Joe Mart nakakita kanila nga naguban og nagakus og niresulta kini sa grabe nga selos. Sa dihang nakalakaw na ang gisakyan ni Laika, gisundan sa suspek si Laika padulong sa ilahang balay nga naay kalagot o pagdumot kaniya. Sa dihang pag-abot ni Laika sa ilaha, diha na nahitabo ang pagmatay sa iyaha. Sa sunod nga adlaw, ang kapulisan naay nadawat nga report nga adunay usa ka babae ang nakit-an nga wala nay kinabuhi sa gawas sa ilahang balay. Ug karon, atong paminawon og unsay masulti sa iyang mga silingan. Wala gini kibaw nga maabot sa ting-ani. Kung saon, sa panahon karon dapat alerta kita sa mga toxic nga relasyon. Kusog kayo iyang sigig sunod-sunod sa una. Abi na mo crush lang pero lain di ay. Mayong gabi, sir. Ngano imong gipatay ang biktima? Nadala ko sa selos. Sobra na ko siya kalap ug dili na ko madawat nga naa siya lain.
Unsa man nimo siya ka love, sir? 100% love gid kayo na ko siya. Kabalo ba ka, sir, nga sayo pang imong nabuhat? Oo, dako kayo ako pagmahay. Wala na ko tuyo ang akong gibuhat. Unsa man imong masulti sa pamilya sa biktima, sir? Pasaylo ako. Sayo gid kayo to akong nabuhat. Nadala ra ko sa akong gibati. Kay love kayo na ko siya. Ang pagpatay o sa kagrabe nga paglapas sa katungod sa kinabuhi. Nga mao ang labing importante nga katungod sa tao. Ang matag tao adunay katungod mabuhi nga luwas ug walay kahadlok. Ang hustisya para sa biktima importante aron maprotektahan ang kinabuhi ug katungod sa tanan. Ang hapsay ug patas nga investigasyon gikinahanglan aron mapanubag ang nakasala. Ang pagpugong sa krimen nagkinahanglan sa kooperasyon sa gobyerno ug komunidad. Ang insidente nagpakita nga ang obsessive love, stalking, kay seryoso kaayo o pwede maabot sa walay puangod nga kamatayon. Importante nga ang komunidad makabantay o makareport dayon sa mga early warning signs. Nagbabalita, ara na may kapalit. Corruption po. Laging ganyan yung issue. Corruption. Pinakakorap na gobyerno sa mundo. Filipinos have been admired for their resilience, the ability to endure difficulties with hope and determination. But we shouldn't be seen as resilient all the times because the hardships we face right now are not normal and are not acceptable. Being able to stay positive in tough times does not mean we deserve to face the same recurring problems without real solutions. Poor governance directly affects our opportunities, safety, education, and overall quality of life. Only by electing the right leaders can evolve our resilience from mere endurance into a driving force for a real national development. Ang atong sunod nga balita may kalabutan sa pinababawal nga droga. Niining adlaw nagpatuman og anti-drug operation ng kapulisan batok sa duha ka gituwang drug personality sa Barangay Riverside. Ato sa kapulisan, nadakpan sa akto ang mga sospek nga gila nga Mingo ug Montalvo samtang nagbaligya og gituwang illegal nga droga. Ikumpirma sa surveillance sa kapulisan na nabingit ang duha sa dalaghang transaksyon sulod sa miaging semana. Na-recover gikan sa mga sospek ang gituohang ipinababawal nga droga, mga drug paraphernalia ug kantidad sa kwarta nga gituohang halin sa illegal nga kalihukan. Gibutang nakaron sa kustodiya sa kapulisan ang duha ka sospek ug atubangon ang kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Padayon ang operasyon sa kapulisan batok sa illegal nga droga aron mapanalipdan ang kaluwasan sa komunidad. Ang isyu sa illegal nga droga naglangkap sa katungod sa hustisya o patas nga pagtatay. Bisan ang sospek adunay katungod sa due process, respeto o dignidad. Ang pagsulbad sa problema sa droga dili lang pinagi sa silot kundi usab sa tabang, rehabilitasyon o pagpanalipad sa katungod sa tao. Ang paghatag og akses sa rehabilitasyon makatabang sa pagbago sa kinabuhi sa mga naapektuhan. Ang makatawhanong pamaagi mas epektibo sa pagpapanlipod sa katungod sa kaluwasan sa tanan. Alang sa masaligan nga balita ug padayon sa tinuod nga impormasyon. Ako si Giancarlo Gunines. O ako si Tricia Ariola Tigle o kini usab ang Piman News. Daghang salamat, subuan. Man in the crowd on the floor. She want me. She want me bad. I met that girl right up at my show. Left her man in the crowd on the floor. She want me.